2, 3. 1, 2, 3. Wala pong 1, 2, 3. Ano na kasi Ganun talaga. Ikakat na lang yan. Sige, fine. 1, 2, 3. Hello guys! Welcome back to our channel. At for today's video, gagala tayo. Nagala tayo. Long overdue ng ating gala ngayon. Dahil ito ay birthday celebration ng ating Ate Zoe. Pero may sakit silang dalawa ng week na yan. So, yes, ngayon na lang tayo babawi. Kahit isang, na. After nila magkasakit, si Marcos naman yung yung kapakit ng meeting. Oh my God. Daming aberya, in short. This is Tara, our samahan day. niyo kami. Let's go! Let's go! Ayan, tapos na. Hindi kami masyado mapag-video kasi madaming kids. Kailangan pang i-blur ang mga picture, mga mukha. Ayan. Dito lang kami sa exit. Prepare. Tapos lalarga na. Laki-laki na, papakarga pa. Bye, Skyzone. Baba, Marcos! Baba ka! Uwian na. Uwian na. Come, baby! This way! Naliligaw ka. Tayo sa likod. Lamig. So, yun na nga, no? Napagod na sila. Pagod na Pagod after... na mga bata. Ano oras ba tayo? 3 hours? 4 hours? Anong oras na ba? 4:30. Parang mga 2 tayo dumating. 3, 4, 5. Long oras mahigit. Pagod na sila. Hindi pa makadecide kung anong kakain. McDo, meron pang playground doon. Hanggang 8 o'clock. Hindi pa ba sila sa 1? Gusto daw McDo ng lalaki. Yung babae, gusto KFC. So ano? Decide Ako din. gusto ko yung sunshine. Sa Elwood. Hiwa-hiwalay na lang tayo. Hindi na rin nakapag-video sa loob. Ano Sobrang daming tao. Hindi Maraming pwede bata. kasi, madaming bata. Mahirap mag... Or ano rin. Kailangan. Privacy. Privacy Alam for- nyo naman. Kaya, di tayo pwede basta-basta mag-video doon sa loob. Kaya yun. Car vlog lang. Antok na antok kami. Merong natutulog na doon sa lamesa. Ayun nga. Nagdadasal kasi ako. Hello. Parang ano eh. Dumulas yung ko yung siko ko eh. Sinisi pa ako. Hindi Hindi mo. ko daw siya protektahan. Kasalanan mo. Hello. Antok na antok din ako eh. Sa cellphone na ako. Ay, nako. So ayun, mag-decide muna kami kung saan kakain. Ano na. Doon tayo, Doon tayo mag-continue. kwentuhan. Hopefully, sa hindi masyadong maraming tao. Let's go! Yes. Nauwi tayo sa Mary Brown. What a twist here. Mary Brown chicken. Sita na baby ko. Chicken at fries. Anniversary natin. Tayo bumili na Mary Brown. Anniversary ba natin yan? Tapos KFC tayo. Okay. KFC pala yung no? Yung in-order natin nung pagkagaling airport. Shoutout kay yan. Sinilid yung kinain natin Kisses. kabukasan pa. Kasi wala pa tayong nun, kawali. Hindi pa tayo. Mamaya na. Hindi pa tayo makapagluto. Yum. So yan, kain muna kami. Gutom na. Gutom na ang pamilya.
So, isa rin pala sa reason why we are celebrating right now. Bukod sa birthday ni Zoe last month na hindi kami nakapag-celebrate is Anniversary this na. is our anniversary. Here in Yes. Mountain View. 1 year. Oh my God. 1 1 year na. Happy here in anniversary, Canada. So, yun ang saya lang. Ang bilis ang panahon. Naalala ko pa yung ginagawa namin yung video namin ng for the 6 months. Ngayon, ang ginagawa na namin is 1 pang year 1 na. year na. Grabe. Parang kailan lang, ano? Yes. Bakit kaya ganun? Ang bilis ng oras. Kala ko pag nandito kami, bagal lang. Parehas lang din pala. Ang bilis. Bilis magsilaki. Ang laid back. Sabi, laid back dito sa Probinsya. Sa probinsya na. Hindi pala. Hindi rin pala. So, yung mga na-experience namin, first impression nung first 6 months namin dito is pwede niya i-check sa previous vlog namin. Ngayon, share namin sa inyo yung experience natin ng yung 4 season ng Canada. Yeah. So, Marcos kami naman. buong 1 year na Magulo tong naikot anak na namin yung First time maka-experience ng yung lahat 4 ng season. season ng Canada. So, dumating kami dito is fall. Hindi. Spring. Dumating kami dito ng spring. And then summer, fall, then winter. Anong favorite mong season, tatay? Anong favorite mo sa mga na-experience Spring natin? and fall. Yung nasa gitna. Hindi, ang maganda ang Summer, summer you mean? Maganda ang summer kasi buhay na buhay yung backyard. Kasi kita nag-bloom na nagmarami ng leaves yung mga puno. Tapos yung mga grass, green na green. Tapos nagtatabas yung lantern natin. Hindi Ano kailangan sila, magtabas. kasama sa renta. Ako siguro favorite ko yung fall. My Kasi favorite sa colors. The colors ng mga leaves, nakaka-amaze talaga na wow. May makulit dito. Yung isa naman Zoe, Nilalamig. ubusin mo yung Paano sa na soft chicken. drinks? Sit down ka lang, sis. Fall, yun na nga. Kasi nga, di ba, ang ganda ng leaves. May red, may yellow, may orange, may green. Tapos, nakaka-amaze kasi hindi naman natin nakikita lahat ng colors ng yun sa Pinas. Kahit sa Dubai nga, hindi. Tapos dito, kita mo, paglabas mo pa lang, ang ganda nito. Red na red yung color ng leaves niya. Sulitin na daw. Lipat na kami. Tapos na kami kumain. Change location. Uwi na muna kami. Kasi may makulit. Kulit ni Marcos. Sa bahay Tara. na natin ikukot. Tawag tayo. Anong oras na? 6:30. 6:30 na ng gabi. Pero yung araw parang tanghaling tapat pa rin. Ayun lang yung masaya sa sa Ganitong spring, season, summer, yan. Matagal yung mahaba yung yung umaga. Habang daytime. So, ayun nandito na kami sa bahay. Change venue. Nandito na kami sa bahay at medyo maliwanag pa rin sa labas. Ngayon ay 7:30 na ng gabi. Maliwanag pa rin sa labas. So, ang summer ay parating na. Spring muna. Enjoy mo na Ayan, natin ang spring. spring. Maulan. Oo, maulan. So, yun, kanina pinag-uusapan natin yung seasons ng Canada. Ano yung mga na-experience namin. So far, na favorite namin. Ano yung favorite namin, yes. Ikaw, anong favorite mo, Nay?
Yung fall, yun talaga. Fall. Kasi yung colors. Pero yung lamig, yung disregard muna natin yun kasi malamig. Pero kung pagdating sa colors ng ng mga puno, yun nga ang vibrant ng colors niya. Talagang ma-amaze ka na wow, ang ganda talaga ng nature. So yun yung pinaka-favorite ko. Ako naman yung spring, yung pagitan ng dalawa, ng mainit at ng malamig. Spring saka fall. Spring dahil talagang diyan tumutubo na yung mga mga grass, tapos nagkakadahon na yung mga puno. Ang gandang tingnan, green na green yung paligid. Lalo dito sa backyard namin. Ngayon, dahil winter, sobrang nakakatakot yung likod. Para siyang conjuring. Parang gano'n yung mga Ganong gano'n. level. So, parang patay yung mga puno. Sobrang daming puno dyan. Parang siyang patay dahil walang kadahon-dahon. So, itong spring, mag-start na yan na magkaroon ng mga dahon. And ngayon, tunaw na yung snow dyan sa likod. So, kita na namin yung grass. Kaya nagpaplano na rin kami ng mga Backyard activities. Backyard activity. Dito na lang din sa bahay. Yung mga friends na namin na meet dito, yan, nagpaplano kami na mag-barbecue, kaya mag-gather kami sa likod bahay para yung mga kids maglalaro. Mga ganong moment. So, nag-start ng mag-sale yung mga outdoor nila. Items Stuff. nila. Bumili kami ng tent para sa, hindi tent, ano ba siya, tawag doon. Nakalimutan ko yun. Parang cover siya eh. Parang, nabudol kami ng Walmart kagabi. so, yun yung mga na-experience namin. So, iba rin yung mixed emotion yung winter na experience eh. Dahil nga first time naming makaka-experience ng snow na masarap, maganda, ang gandang tignan. Pero at the same time, ang hirap din. Masaya maglaro ng snow. Pero malamig. Ang dami naming naging mga short video para mula dun sa winter namin experience. May mga kalokohan. Mga sinasabi na, try mo nga to, sabi ng mga friends, ganyan. Sige, try natin. Yan. Nagkakape sa labas, halang, pakalamig. Parang 4 inches yung kapal ng snow sa labas. Ayun lang. Pero marami ring activities during ng winter. So, tinry naman namin i-maximize yun na at least may activity yung mga bata. Like sledding, may winter festival dito. So, yung mga ganong activities, as much as possible, tinatry pa din namin ma-experience. Kasi yung mga bata, excited din talaga sila na lumabas, maglaro. Which is kami din, ako, na-enjoy ko din mag-sledding nung nagpunta kami ng Centennial Park. Kung mabilis lang, talagang yun nga lang, malamig kung mas malamig. Pero kung full gear ka naman, kaya naman, manageable naman yung pag-stay outside. So yun, totoo naman, nasa proper attire talaga. Yun lang yung sabi nga, nung pagdating namin dito, dumating kami dito is yun nga, spring. So hindi na ganun kalamig. Yung mga kakilala namin, sinabihan nila kami na mag-invest talaga para doon sa proper attire during winter dahil kailangan yun. Which is totoo. Yun nga lang paghatid sa mga bata mula sa parking lot papunta dun sa mismong pintuan ng school. Is napakalamig. Sobra. Lamig talaga. Itong kapal ng balat na to nilamig. Pero hindi ako katulad nung eto. Hindi ako katulad na ito. Pero yun, isang challenge namin pag sa bahay. Siyempre malamig kasi nasa basement kami. Talagang malamig. Talagang ramdam. Hindi lang ako kasi pati mga bata nilalamig. So nag-heater kami. Pag yung baseboard heater, medyo naging pricey yung namin, kuryente, NB power namin.
So, kumbaga trial and error, bumili kami ng portable na heater, yun, mas nag-work siya. Yun nga lang, nasa kwarto lang kami most of the time, kasi nga, ini-preserve namin yung init ng kwarto eh. So, doon na naglalaro minsan yung mga bata, minsan doon kami din kumakain, kasi ang lamig talaga dito sa sala. Pero ngayon, dahil nga unti-unti na nag-change na yung weather, kaya mas magagamit na namin yung sala ulit. Yung sala, nakakapanood na sa yung mga bata din. Nakakapanood na ulit. Tapos yun nga yung, dahil nga lamigin to, yung heater lagi yung naka 21, 22. Ano na talaga, ilang gabi na yan na sabi ko, hindi na ako dito matutulog dito na sa kabilang kwarto. Parang gano'n na, dahil napakainit, napakahirap matulog. Papasok ako ng kwarto after kong computer. Tulog na sila. Babawasan ko yun, gagawin ko 19. Tapos magigising ako madaling araw, 21, 22 na naman. Talagang iniisip ko na, sabi ko, dito na ako matulog kaya sa kabilang kwarto para hindi na ako nahihirapan. Well, buti na lang, tapos na ang winter. Nag-spring na, medyo, pero ngayon medyo malamig eh. Mahangin kasi. Negative Mahangin. 6. Pero mga nakaraan, positive 9. Wow, positive 9, mainit na. Oo. Dati-dati, lalamig pa kami niyan, ha? Yung mga kasama ko nga sa trabaho, yung nag-housekeeping, ay, sabi, pawis-pawis na daw sila dahil nga, nagpa-positive na yung currently, yung sa pinagtatrabaho namin, nakabukas pa yung heater dahil nga, pa rin winter pa din eh. So, kaya pag biglang nag-positive ng umaga yung weather, umiinit talaga. Ako sa kitchen, katabi ko oven, yung food warmer, yung plate warmer. Kapag bukas yung tatlong yan, Diyos ko, init. Yung pati yung toaster, pag bukas din yun, pakainit sa kitchen. Tapos maiitim pa naman yung katawan mo. Oo, ipapawisan talaga ako. Pag ganun, hindi na ako naglilinis ng kitchen. Pagkatapos ko mag-serve ng lunch, kailangan kasi yun, maglinis ka. Hindi na ako naglilinis, iinitan ako. Ang aga ko nagbe-break, hindi ako naglilinis eh. Mabuting ka. Ay, buti na lang konti. Konti lang yung mga, yung mga friends ko na Oo, panood tong vlog. Oo, panood nila yung vlog. May alaman nila totoo. So, yun yung mga, experiences namin during ng, ayan nga. Umikot na yung season eh. So, nagdumating kami ng spring, nag-summer, nag-fall, then nag-winter. Ngayon, spring na ulit. Oh my God. 1 year. Ang bilis ng panahon. Tapos, so what else? So 1 how year about namin. our Future plans? So ngayon, dahil nga mahigpit pa yung mga rules ng IRCC. So initially, dapat ang unang plan namin is maghanap siya ng work na may chance na ma-PR. Pero dun sa company niya ngayon, parang negative. oo, parang walang pag-asa. So, kumbaga, kung ano na lang ibigay ni Lord, ganyan. Pero syempre, gagawa pa rin tayo ng paraan para makahanap tayo ng tier 1, 0 na mga job para ma-extend natin yung OWP, which is si tatay. Kasi sa mga bata naman, walang magiging problema pagdating sa pag mga dependents. Pero yung magiging strict ng IRCC ngayon is yung sa mga spouse na permit. So, pag nakakita naman, hopefully pala rin tayo makakita ng tier 1 o na job para pag nag-apply ng extension, damay siya. Makaka-work siya. Pero ngayon, ang kasi namin ngayon is nag-extend kami ng permit, ng study permit kasi nga
Initially, winter intake ako, tapos na-defer from school. So, na-adjust din yung permit namin. Ang end ng program ko is until this year, end of this year, which is December 31. Pero yung permit namin, December 4 lang. So, in-extend na namin yun last month na pero ngayon, syempre, waiting pa. Kasi parang ang estimated ata is nasa 4 months ang inside Canada na application. So hopefully may positive result naman siya pagkatapos ng 4 months. Kasi sinabi ko na din yung co-op ko doon. So, yung last sem ko, which is around September, dapat meron akong internship. Pero dahil nga wala pa akong extension, at the same time, yung co-op work permit, inaantay ko din para makapaghanap-hanap ng company na pwede akong internship ng 3 months. So, yun, sa mga future students, kung meron kayong option na, let's say sa Crandall kayo mapunta, may option na internship ng last semester. So, yun nga lang, kayo ang hahanap ng company na pag-a-applyan yun. Hopefully naman sa mga nagiging network. Hindi ko na rin masyadong iniisip kasi at the end of the day, it's beyond our control kung anong ibigay ni IRCC na result. Kumbaga, sa side ko, sa side namin, nagawa na namin yung process. Ngayon, kung bibigyan kami ng extension, which is okay, which is makes sense naman dahil hindi pa tapos yung yung school, pero yung permit tapos na. So, yun lang, inantay lang namin kung hanggang kailan kung yung extension na ibibigay sa amin. So, sa mga bata naman, wala na rin namang problema sa school. Ang school kasi nila ngayon hanggang grade 5 sa Evergreen. So, continue lang. Kung hanggang nandito kami sa bahay na to, hindi kami lumilipat ng ibang area, doon pa rin yung school ng mga bata, which is Evergreen Park. So far happy. Sobrang happy ng dalawa. Na talagang minsan natatawag pa ako ni Marcos na teacher niya sa screen. Ay, nagkakamali siya. So, yun. Pero yung sa naman, sa after school namin, doon pa rin kami sa YMCA. Balak pa rin naman namin i-continue. This month ng summer, may mga summer camp. So, yun. Plano namin na plano namin silang ipasok ng summer pa din. camp. Oo, kasi magiging maluwag din sa amin. Sa schedule namin. Oo. Makapagtrabaho kami habang nandun sila. Kasi, yun nga, ilang months ang break nila? 2 months din 2 months. Oo. So, July, August. Tapos, may klase din ako na ngayon online, pero 2 days na siya in a week. So, syempre may hirapan din ako na mag-focus, mag-concentrate. Kung may mga makukulit na tawag ng tawag. So, continue pa rin sila sa YMCA at the same time magsa-summer camp. So, yun, nag-inquire pa kami sa YMCA kung paano ang maging arrangement para dun sa sa mga activities kasi nila. Parang every week iba. So, kailangan mag-inquire ako dun sa mismong nandun sa reception nila. Nung last time na pumunta ako, wala, parang nakauwi na. So, kailangan tsempohan ko siya ng maaga, medyo maaga-aga. Dapat pala pag ang tawag dito, kapag may di ba sinusumudumon sila na maaga pag may therapy? Wala. Hindi mo naman pwedeng i-skip yung isang araw na hindi babayaran, which is a week ang bayad ng Hindi, doon yun. Doon ko isisingit sa Thursday. Para maaga-aga. Kasi hanggang 2:45 lang daw yun. So, yung sa reception na magsasabi kung kasi dumadating ka na ng 2:45. past 4 na Pag sinusunod aagahan mo ko yung yung bata. yung punta para makausap ko siya. Sadyain mo na lang. Tapos, future plans yun yung future plans namin. Kasi, kumbaga, kung ano lang yung kaya namin gawin, yun lang gagawin namin. Tapos, ayoko nang isipin kasi dumadami na lalimpot yung buhok ko Isipin ko pa ba yun? Diba? Sa dami ng mga mas stress pa, mas maraming challenges dun sa permits nila. So, kumbaga, wala na si Lord. Wala na si Lord kung anong plano niya sa akin. Yun lang. Ano ang ating, since naka-isang taon na tayo,
ano yung mga realization. realization or ano nga ba ibang term? Basta yan natin. Natutunan. Oo. Napagtanto. Reflection. Reflection natin. Lalim eh. No? Oo nga. Ikaw muna. Ano bang na realization? Ikaw muna. Aragis yan. Ano ba ang realization? Sa akin naman kasi parang siguro kasi sanay na rin ako na wala sa Pinas. So yung nako-compare ko is yung life namin sa Dubai. Tsaka dito. So yung naman, wala naman masyadong adjustment pagdating sa sa overall. Kasi sa Dubai, bahay work lang din naman kami ni tatay. Kumbaga, aalis kami weekend, once a week lang, kakain lang sa labas. Hindi naman talaga kami yung talagang parang gastos ng talagang shopping tayo dito, kain tayo dito, punta tayo doon. Hindi ganun hindi lavish lifestyle yung meron kami. Talagang lang, bahay work, tapos pag okay na, inom ng konti, tapos kakain sa labas kasi may kinikrave kang something. So yun, wala masyadong changes pagdating to kasi dito bahay work lang. Kumbaga, lalabas lang kami, lalaro lang mga bata, ganyan. Tapos, ganun na ulit, routine na ulit. Tapos, yun lang, isa sa mga, syempre, mahirap yung namimiss kang pagkain, hindi mo makain kasi walang option dito, di ba? Namimiss ko ng mag-mandi, di ba? Shoutout sa lagi kong kamandi, Ate Len. Yun, isa sa mga namimiss ko, yan, yung mga ganyan. Baon sa opisina mandi, and gano'n, ang susi. So yun, yung mga pagdating sa pagkain, yun talaga yung isa. 2 days na yun Isa sa mga namimiss ko dito. Kasi, kunyari mag-google ako, saan ba may koshari, saan ba may mandi, wala siyang masuggest na medyo okay now or masyadong pricey. Kaya hindi ko rin pa masyadong tinatry kasi nga, syempre, tight ang budget, kailangan natin mag-ipon ng tuition. So, kumbaga, yung mga kinikrave mo, i-crave mo na lang for now. Hindi ka na muna, hindi ka muna makakabili. Kaya minsan pagka may nakikita ako ng mga food sa Costco na, uy, something new to Kasi nga, try natin to. Kasi nga, syempre, doon ka na lang babawi pag sa mga ganong trip. Hindi kami makagala technically kasi nga malamig pa. Saan kami pupunta? Ang lamig-lamig, ginawin niya ako, di ba? So, kumbaga, yun. Tiis na lang muna. Pero, itong summer na to, hopefully, sana hindi na mataas yung gas. So, makapag-travel kami ng kahit punta lang kami PEI dyan kasi 1 hour travel lang daw pwede na So, yun, yung mga ganong aspects ng life, yun yung mga namiss namin. Pero realization, ayan, may sumingit, ayan, may commercial. Pero overall, ng change, compare sa Dubai, saka sa Canada, halos yun na. Except, syempre, kasama na namin yung mga bata dito. Yes. Yun lang yung talagang nagpapa-motivate lalo na, continue lang natin to kasi parang kumbaga nasa right path kami kasi nandito yung mga anak namin. Happy sila, happy kami, magkakasama, gano'n. So, yun. Yun yung talagang big factor kung bakit kami nandito. Ako naman. Ano naman ang mo? Ako naman. Muni-muni. Hindi naman realization. Pero, kasi sa trabaho, meron kaming break na mahaba 1 oras. After naming mag-serve ng sa kitchen yun. After namin mag-serve ng lunch sa mga residents, meron kaming 1 hour break. So, yung break na yun, lahat ng kitchen yun. So, yung mga kasama ko sa kitchen, yung mga sa kitchen din nagtatrabaho, sabay-sabay kami nagbe-break. Minsan napapag-usapan namin yung mga, yung trabaho nga namin na pagdating dito, naglilinis ka, ganyan, cleaner, ibang-iba dun sa dating trabaho. Yung isang kasamahan ko, ano nga tawag dun sa, parang pharmacist na, yung nagpupunta sa mga, Medrep. Medrep.
So, yun, nagpupunta siya sa mga, yun yung trabaho niya dati sa Pinas. Ako naman, since 2009, office na ako eh. From Pinas pa, sa Saudi, hanggang makarating ako ng UAE. Puro office na yung although napagod na rin naman talaga ako sa office. So nung bago kami pumunta dito, alam ko naman kung ano na yung mga posibleng papasukin kong trabaho na which is iba talaga sa Kumbaga nakasanayan na-ready ko. mo na yung mind mo, mindset. Pero kahit ganun, hirap pa rin nung adjustment na Physical na kasi. Oo eh. So, yung lilinisin mong banyo eh isang katutak. Which is although ginagawa ko naman din yun sa bahay, pero syempre isa lang yun. Yan ang dami. So, yan. Yung adjustment na yun, medyo mahirap din. Yun lang yung challenge? Parang hindi, parang realization. Pero hindi naman siya talaga totally realization. Yun Reflection. Lang, parang napapag-usapan kasi namin yun madalas. Na nakakapagod trabaho namin, ganyan. Pero ano ba? Parang ano ba ang nun? Gusto mo mag-steady sa ganyan o gusto mo rin namang ma-change? Back to office ulit. Ganun. Ayoko na mag-office siguro. Although hindi ko naman sinasara yung sabi ko nga, di ba? Opportunity din. Kung ano yung ibigay sa akin na mas magandang offer, bakit hindi? Yun lang, enjoy pa rin naman ako dito sa trabaho. Yung physical job. Kahit nga siguro construction, iniisip ko parang gusto ko rin pasukin eh. Dahil bukod sa maganda yung ino-offer nun is baka may pa rin, may maging pathway pa. PR. In demand pa rin naman ang construction. And we'll see. We'll see. Meron naman tayo, may mga nakikilala naman tayo na hindi, tsaka feel ko tatay, kayong dalawa ni dad kasi talagang mahilig kayong magkuting-ting na medyo leading towards sa ganong profession. Pero yung electrician parang hindi siya basta-basta. Oo, naka-red seal yan. Kailangan mag-aral ka. Kailangan mag-aral ka. Tapos may tinatawag pa silang yung apprenticeship. Oo, parang bibilang din ng taon eh. Hindi ka basta-basta yung mga trades na regulated hindi siya basta-basta pero maganda yun, maganda. Oo. Kumbaga yun yung inaay na future plans, di ba? Parang pwede mong i-consider kasi hindi naman tayo forever na nandito, so hopefully yun yung realization din na hindi tayo forever nandito as long as meron tayong permit na pwede tayong mag-try ng mga profession na hindi man natin ito yung inumpisahan, pero at least parehas, in fairness naman, parehas kami nag-enjoy sa work namin ngayon. Kumbaga, chill lang, hindi man natin kailangan ng added pressure kasi nga, pressure ka na sa school, pressure ka na din sa status. Bayarin. Oo, tapos sa bayarin. Pero yun nga lang, syempre, malaking factor yung bayarin. Pero, kumbaga chill lang, kaya nag-enjoy lang din kami. Kasi nga, at least may time kami sa mga bata. Yun yung isang maganda. Nababalance talaga yung time kasi namin. Kasi hindi yung talaga puro lang pagod. Work. Hindi naman. Lang. Yun nga lang, syempre, kailangan mo magbayad ng bills, pero at the same time, nag-balance lang. Balance lang sa family. Mahirap yung ma-burn out sa Oo. Kasi hindi naman tayo pumunta dito para lang
patayin yung sarili sa pag-work. pag-work. No offense sa ibang gano'n ng sitwasyon kasi iba-iba rin naman talaga. Respeto sa kanila. Of course. Pero yung perspective sa namin na kaya kami pumunta dito Kaya kami para punta dito para makasama yung mga bata. correct. Kaya, So, yun yung main purpose talaga. So, so far, yung achieve namin yun, yung gano'n na. yung ganong flow. Kaya, schedule. Mm. May work, may friends, para sa family. Yes. Saktong-sakto. Overall, 1 year? Overall, 1 anniversary year, ng yes. Canada. 1 year! Ang bilis talaga, no? Ang bilis talaga ng araw. So, oo. Hindi mo mamamala. Siguro kasi nag-enjoy din kami. Hindi mo mamamalain, matatapos na yung permit namin. So, hopefully naman, bago matapos yung permit, meron naman kami Yes, ma-PR naman kami. Pero yun. Pero ang bilis talaga, ha? Shout out sa mga, yung mga dating kasama ko, nagpaplano lang. Ito, akalain nyo naka 1 year na kami dito. Oo nga. Nung isang araw nga tumawag yung mga tropa sa Sky Cable ako dati, shoutout sa inyo. Tumawag sila, birthday na isang tropa namin. Nagiinuman sila. Pain na ako sa trabaho sakto. Nag-reply lang ako kay paring JJ. Tumawag, video call. Ako, umiinom kayo? Ako na, parang gusto ko rin yan miss na daw nila ako. Nung umuwi tayo, nung nagkaharap-harap din kami, a year ago na rin yun, bago kami pumunta dito. Bakasyon na. March. Yun din, sabi nga nila, nakakaisang taon na yung yung harap-harap natin Ayun, sana Malay mo, yung susunod na uwi, talagang sulit na Sabi nga parang JJ, ay siya, pag nakauwi ka dito, okay na yan, kuha nyo na yung PR na. hinihintay nyo. Claim sana natin. nga. Claim natin. Ayun nga. So, speaking of inom muna ako. Relax at day off ko pa bukas. Sana walang tumawag. Wala naman siguro tatawag sa akin para pumasok sa trabaho. Wala, schedule yun Hindi, minsan pag may nagka-call in. Call in okay. sick, hahanap sila ng mga naka-off na magpipick up. Ayun na, ba't na yung ilaw ko? Ba't na yung ilaw Time ko na daw, dito? time na. So, time na. So, yun. Nandito na lang. Nandito na lang. Ang life update ng Team Yes. Samaniego. 1 year! Oh! Happy anniversary, Canada! Yay! So, And to thank you many sa more- inyo. To many more years. Yes. Thank you sa inyo. Salamat sa panonood. Kahit na ito lang, nakaupo lang kami, nag-live update. So, yun. Thank you. See you on the next one. Bye. Bye! Bye! Bye!